Again, in fairness, naawa ko dun sa mga polis. In fact, may official pa nga dun, sabi siya, Duterte kami. Hindi namin makakalimutan yung ginawa niya para sa kapulisan ng Kabayan. May mga ganun ha. Tapos may mga tumatapik na mga ano. Naiintindihan ko, naawa din naman ako. Ano pa nga dito yung kalye, yung mga motor, wala naman sa kalye. Inurong nila yung mga motor dun sa mga kalye mismo. Pinapaliwanag mo nasa kanila yun eh. Kaya grabe talaga, grabe. Sir, totoo pala yung sinasabi na yung 4 na motor dinala sa gitna sabay sinabi na obstruction. Si apat, 10. 10. Oo. Pinalita kasi 4 lang. Na-video kayo, sir? Na-video kayo? Hindi namin nakita, nasa loob na kami nagkakape, tapos yung mga tao iba kumakain. Kinuha daw yung mga motor, tapos nga nilagay dun sa ano, sa kalye mismo. Pero sir, ang sipo, di ba may CCTV yan? Meron. At saka, Kaso, sa totoo lang, paano obstruction, yung wala kang tao na nung umaga dun. anong ano ni... Tapos doon sa kabilang kalye, may mga truck tsaka coaching nakaparada, hindi naman nila hinuli yun eh. Tumugon po ba si Governor Balicuado, sir? Sa nangyari? Hindi ko alam kung ano yung aksyon ni Governor Balicuado. Pero nung hapon kasi, the day before, parang sinasabi niya, sana ano daw, yung rally nga, parang may gano'n siya statement eh. Ako naman, sinagot ko na kaagad yun na mapayapa to. Hindi naman pwede dahil gusto mong magpakitang ayos ang bansa, eh ayaw mo nang magpaiwatig sila ng kanilang mga sentimento. Magpaiwatig ng kanilang nararamdaman. Kaya yung mga taga Cebu, talagang ano eh, yung isa nga doon, ano, magaling eh, kasi yung motor niya may sound system pa. Na tulugan niya at parating yung polis o nakita niya, nakatakbo siya kakaagad. Ay, hindi man lang siya muna nag-video para kahit pa paano may evidence. Eh kasi yung motor niya kukunin din, kawawa yung mga taga kasama natin. Kaya nga yung naging stand ni June, o sige pwede na, paparesto na lang ako. Wala naman siyang violation. Sumunod na lang para Nagpa-arresto ka talaga, sir? Siya, yung ano. ako ayaw nga ako arestuhin eh. Reject ako, reject. Overqualified daw ko. Patay. Na-overqualified kayo, sir? So anong update doon? Anong update na, sir? Anong update po doon sa nahuli na? Si June Abines nakawala lang kanina. Hindi ko nga maintindihan dahil ang kaso sa nung nalaman ko nung gabi, BP-880, illegal assembly. Na sa tingin ko, wala naman yun kasi paano illegal assembly tapos na nga kami doon sa ginagawa. Ang sinabi sa akin ng isang kasama natin, ano daw? Obstruction. Ito ba? Obstruction na daw. Considered naman in kasi di maliwanag naman sa ating constitution na we have a right to a symbol and petition the corrupt government of the state. So we cannot consider Saka that. makikita mo yung buong pwersa ng gobyerno. Nandun yung police, nandun yung regional police, nandun yung LTO. Inuuli yung mga motor ha. Yun nga, Ako, sir. Parang ang pinapahirapan. kalaban po nila, sir, mga kalaban ng bansa. Oo. Mamamayan tayo ng bansa na naglalabas lang ng damdamin kung ano naramdaman natin sa mga kawalan. Again, in fairness, naawa ko dun sa mga polis. In fact, may official pa nga dun, sabi siya, Duterte kami. Hindi namin makakalimutan yung ginawa niya para sa kapulisan at sa bayan. May mga ganun ha. Tapos may mga tumatapik na mga ano. Naiintindihan ko, naawa din naman ako. Yun nga, sana umabot na rin sa punto na talagang malawakan na yung hindi pagkilos ng pulis para sa pagsunod sa illegal na order ng administrasyon to. Sir Mike, mabilis lang po. Oo, Sa okay. akin po ng ABS-CBN. Sir, just kindly explain to us ano po ang program na mangyayari for today, sir? Actually, yung ground commander dito, San Placido ba? Ay kayo. Anyway, nagtawag kami dito dun sa pagkilos ngayon at ito ang resulta na rin nung nangyari dun sa impeachment case na talagang hindi nila tinanggap. At ito'y patuloy namin pagpapaiwatig sa galit namin sa kuraputan na nangyari at korupsyon sa bayan at ang paniniwala namin at ang sinasabi namin ang Pangulo mismo ang siyang mastermind ng korupsyon ito. So yung impeachment case namin, hindi nga nila tinanggap kung nakikita ninyo. So patuloy ito, hindi lang naman ngayon, patuloy kami na magtatawagan at hindi nakukulong yung mga dapat makulong sa gobyerno ito. Sir, nagkaroon po ba kayo action regarding sa ng secretary sa Pilipinas? Kaya itong regon to, gagawa kami ng aksyon sa Secretary General's Office na hindi na pagtanggap. May mga nagsasabi, kasi daw hindi namin iniwan. Paano namin iiwan? Naka-video yun, nakita yun.
na maraming tao, pinipilit namin na kahit doon lang sa frontis ng Gapin Island, tagapin. Kaya ito, patuloy kami kikilos dahil para dito. Pangalawa, kasama doon sa impeachment case yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte. At hanggang ngayon sinasabi namin illegal yun. State kidnapping yun, hindi dapat nilang ginawa yun. At ang ginawa nilang pagkilos na yun 2023, ilang taon, hindi kumulang 5 taon na wala na tayo sa ICC, talagang pilano nila. Alam mo, dito sa bansa natin, naiintindihan natin, no? May mga ginagawang pagkilos, may ginagawang kaso. Pangulong Erap kinasuhan dito, kinulong sa veterans. Pangulong GMA kinasuhan, dito, kinulong sa veterans. Ito lang ang katanging-tanging sa Pangulong Duterte na inilabas nila doon sa ibang korte, banyagang batas, na meron naman dito, masyado nilang ginigipit yung tao na Pilipino na dapat ay hindi pinayagan natin ng ganito dahil tayo may sariling batas, may sariling soberanya at higit sa lahat may korte tayo. Hindi dapat pumayag ang Korte Suprema dito. So Sir Mark, ito po ang overall message natin kaya tayo may water dito. Saan po ang punta ng grupo? Susundan ako, taga-sunod lang ako dito eh. May mga ground commander kami, may grupo rin kami sa SMOA, may grupo din dito. Si Placido ba? Ang natin dito, no? Ground commander na nandito at saka si Colonel Metran. Dalawa sila yung susundan namin. Ilan po inaasahan natin sir na makikilaw po dito? Hindi namin actually yun lang talaga. Banawagan namin to, may mga organized at punta. Nakita niyo naman sa kabila may dumating din. Palagay ko, dire-diretso to. Kung hindi lang ngayon, kundi sa darating na panahon, kung saan kami mapunta. Kung kinakailangan magpunta namin sa Fort Park, sa Dalahan ng Pera, o sa Malacanang, kung saan ang pumupunta yung korupsyon, pupunta kami doon. So sa nyo po sir, one last question na lang. From here po, kayo po ikot sa EDSA, may point. EDSA talaga kami. Yung point of convergence, again, sa ground commander namin pinapaubayan. Katulad ng nangyari sa Cebu, ayaw namin masyadong malaman kasi ginigipit na talaga yung mga tao. In fact, may order ngayon na gigipitin na naman daw itong gagawin namin. Nakasaan siguro. Marang-harang sa Paano kung may kotse rin? Panggaan na lang. Ito po bang PNP sir, ay hinaharap po kayo sa inyo? Hindi naman, pero may mga nakita kami mga orders na nilabas sila. Hindi namin alam kung totoo yun. About the cars, the motorcycles, sana wag naman. Ano po order nyo? Na may, katulad ng ginawa na sa Cebu, may ORCR, tapos kasi diba, motorcycle naman ito eh. Susunod kami sa traffic regulations, susunod lang namin ang traffic law. Wala kaming gustong paggulo, mapayapa to, at gusto lang namin sabihin sa taong bayan. Palagay ko naman, hindi lang sabihin sa taong bayan, kami na makakatawan sa sumiyento ng taong bayan na nakita naman natin sa mga dumating na panahon, negative 50 na ang Pangulo, galit na ang tao. At itong mga taong kasama namin dito, ang kumakatawan lang. Sir Mike, mahabis. Thank you. Okay. Walang titigil hanggat walang